Dear Tita El, good evening po. At good evening na rin po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, pati sa mga staff ninyo. Ako po si Mara from Cainta, Rizal, at isishare ko lang po sana sa inyo at sa mga listeners yung naging conflict ko with my father in the recent past. Noong mga panahong hindi ko pa siya naiintindihan at ayaw ko talaga siyang intindihin. I had this boyfriend po kasi nitong first quarter ng 2024. Siya po si Pau. At pangalawa ko pa lang po siyang nakarelasyon, and he was the first boyfriend that I got to introduce to my mom, siblings, and my dad. Naging maayos naman po yung first meeting ng then boyfriend ko at ni Daddy. In fact, natuwa nga po ako kasi I somehow felt na magkasundo agad sila. Pero, the next day, kinausap po ako ni Daddy at nagulat po ako nang sinabi niyang, hiwalayan ko si Pau. Agad-agad Tita El ha, as in, immediate notice. Ganon. Syempre, hindi po positive yung reception ko kay Daddy. Tinanong ko rin, anong dahilan niya? So right away, sinabi niya, babaero daw itong si Pau. Syempre, hindi ako pumayag kasi paano niya naman nasabi yun kakakilala lang nila, di ba? So, naging honest po ako kay Daddy na di ko kayang gawin yung gusto niya. Pero I told him na papatunayan ko na mali siya. Pero, may iba pong plano ang tadhana. A month and a half after that conversation, nahuli ko po itong boyfriend ko na may ka-make out, as in, kakising-kising po ha, sa queue o sa pila, pagpasok ng sinihan. Nagpatay mali siya po ako. Iniisip ko baka kamukha niya lang yun. Pero 1 week later, nakita ko na naman po siyang may kasamang ibang babae sa department store. At sweet na sweet sila. This time, naalala ko po si Daddy. Sobrang iyak ko sa mga nangyari. Pero alam kong kaya rin sobra-sobra akong nasaktan. At the time kasi na may opportunity ako nung una pa lang na hindi umabot sana ng ganito. Kung nakinig lang ako at sinunod ko sana si Daddy. Should have known better back then. Kaya pala halos maiyak na si Daddy nung kinakausap niya ako, telling me na ayaw niyang mangyari sa akin yung mga nagawa niya noon sa mami ko. Ayaw niyang masaktan ako in a way, parang siya na rin daw kasi yung nanakit sa akin. So para sa'yo, Daddy ko, mahal na mahal ko po siya. Kahit naghiwalay po sila ni mami, hindi po siya nagkulang sa amin ng kuya ko. Siya pa rin po yung the best daddy na hindi ko ititrade kahit pa kanino. Para sa mga susubok sa akin in the future, alam nyo na, matinik kumilatis yung daddy ko. I love you, Daddy. Maraming salamat po, Tita El, at sa programa ninyo. God bless and more power again, si Mara ng Cainta, Rizal. I guess, Mara, birds of the same feather are the same birds that flock together. Siguro kaya ganon, aside from paternal instinct ng tatay mo, baka kasi basa na rin niya yung utak ni Pau. Kasi nga, sabi niya, admittedly, he did that to your mom. Kaya siguro alam niya rin yung moves ni Pau. And masakit naman talaga yon para sa tatay na mangyari yung ginawa niya sa nanay mo, sa'yo na anak niya. Alam mo kung bakit? Kasi ang tawag doon, karma. Meron akong kaibigan, barkada ko siya nung high school. Sobrang palikero. Super. Grabe, lagyan mo ng paldang walis tambo. Jojowain. Swear. Fast forward na yon na mga tito at tita na kami at may mga, Hoy, Marian Alivio, umuwi ka na, EP. Gabi na. Nagulat ako kay EP Marian, na-distract ako. But happy weekend kay Ma'am Flor, Ma'am Cherry, and kay Ma'am Marian Alivio, may other bonggang EP pag madaling araw, pag wala si Mon.
Yes, Mother, Tita Flor, I said, ikaw ang una. Ayan, ang aming news admin na si Tita Flor, Ermida, Silent Ets. Mahilig po siya sa pusa din. Ayan, happy weekend po sa inyo. Okay, going back. Napakampalikero nitong friend ko nung high school. So, i-fast forward natin ngayon na mga tito at tita na kami. Anyari, yung anak niyang babae, ayun, lagi na lang naloloko ng mga guys. So, one time during reunion, naikwento niya yun. So, sabi ko sa kanya, because hindi naman sa biro or factual lang naman. And because we're close, pwede naman kami mag-usap ng, ganon. So, sabi ko, ngayon, karma. Hindi ba? Yung ginagawa mo noon, hindi man nangyari sa miyembro ng pamilya mo o hindi man bumalik sa'yo. Mas worse, kasi bumalik kanino? Sa anak niya. Diba? So, ganun lang yon. Just always do good. Always do good. Yun lang yon. And, sabi mo nga, yung tatay mo, tinik kumilatis, very good because kahit na magkahiwalay na nga sila, talaga hindi na nasolusyonan, di ba? Yung relationship ng nanay at tatay mo, andyan pa rin yung tatay mo para sa'yo. So, on that, plus 20 points ka naman, daddy, kahit inano mo si mami. Okay? Mara ng Cainta Rizal, mag-heal ka muna bago mag-jowa. Or better, focus muna on other things kesa yung mga boys na yan. Or mas maganda kapag nangliligaw pa lang, pakilala mo na agad yung tatay mo nang pwede na niyang i-head to toe at siya rin liligawan dapat netong boylet na to. Diba?